Hoy, alis ka nga dyan. Parking area yan. Bakit kasi dyan mo pa naisipang magwalis? Mariing sigaw ni Yvonne. Sa pagkakataon na yon, biglang natanggal ang hood ng babae at tinapunan ng tingin si Yvonne. Doon na napagtanto ng tatlong magkukumari ang pagkakakailanlan nito. Mariana, ikaw ba yan? Wow, wala ka pa rin pinagbago. Losyang ka pa rin tignan. At minana mo pa atang trabaho ng nanay mo. Pangungutya ni Ami. Tama ka dyan, Mari. Dumaan ng ilang taon, and it's still the same Mariana back in high school. Dagdag ni Suzanne, na natiling tahimik ang kaklase nila. Umiiwas na kasi itong patulan ng mababaeng katulad nila. So what are you waiting for? Get out of the way. Wika ni Yvonne. Ma'am Mariana, pasok na po kayo sa loob. Nakahanda na po ang breakfast nyo, as you requested. Tawag ng kanyang sekretarya. Si Mariana ang solo may-ari ng spa? Itong umikot sa isip ng tatlong maldita habang nakatingin sa kanila. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Anak ng isang metro aide si Mariana. Ang kanyang itay naman ay isang kargador sa palengke. Bagamat masipag ang mga ito ay hindi para sapat ang kinikita ng mga ito para pag-aralin ng kanilang anak na babae. Sayang, at matalino pa naman ito. Kaya't napilitan na magtiis na mag-aral na lang muna sa National High School sa barangay nila. Anak, kumain ka na ng almusal at baka mahuli ka sa pagpasok. Tawag ni Aling Maria. Sige po, inay. Nagbibihis lang po ako saglit. Sagot nito. Paborito mong niluto ka, anak. Langgunisa at pritong itlog na may kasamang sinigang. Salamat, inay. The best ka po talaga. Alam mo naman na lahat ay gagawin namin ng itay mo. Makatapos ka lang ng pag-aaral. Niyakap ni Mariana si Aling Maria ng mahigpit. Si itay nga po pala. Ay nako, maaga siyang umalis kanina. Ang sabi sa akin ay, marami daw siyang gagawin sa palengke ngayong araw. Ang itay talaga. Baka din naman siya nag-almusal. Oo, ang tigas ng ulo niya. Nagmamadali daw siya at di niya mahintay ang niluluto ko. Uminom lang siya ng kape. Sa palengke na daw siya kakain. Paglalahad ng inay niya. Mamaya niya nagkasakit siya. Pag-aalala ni Mariana. Huwag mo nang alalahanin ng itay mo, anak. Kumain ka na lang ng mabuti at nang may sapat kang lakas sa eskwelahan. Matapos kumain ay naligo na si Mariana sa banyo. Isa itong matatawag na uliran na anak, mapagmahal sa magulang at ayaw niyang nagpapakapagod ang mga ito masyado sa trabaho. May edad na kasi ang mga ito kaya't napakadali sa kanila ang dapuan ng sakit. Mariana, anak, halika na at sumabay ka na sa akin. Papunta na rin ako ng munisipyo. May seminar kasi kabisabi ng mayor, kaya't maaga na akong papasok. Sabi ng kanyang inay. Andiyan na po, inay. Sagot naman niya. Habang naglalakad ay, nag-usap ang dalawa. May gusto sana akong itanong sa iyo, Mariana. Ano po yun? Okay lang ba sa iyo ang mag-aral sa isang private school? Ho? Nabiglang sagot nito. Oo. Sabihin nating may kakilala ako na handa kang bigyan ng scholarship. Papayag ka ba? Natigilan siya sa ipinahayag ng kanyang inay. Private school? Mayayaman lang ang nag-aaral dun. Saka mga sosyal sila. Bulong niya sa kanyang isipan. Depende po, inay, kung saang private school. Wika niya. Kung sa Santa Catalina College. Di ba mga anak mayaman po na ang mga magulang may sinasabi sa lipunan ng pumapasok po doon? Tama ka, anak. Doon kasi ang napili ng benefactor mo. Matanong ko lang po, sino po ba itong taong ito? Baka kasi may hingin siyang kapalit sa inyo sa pagbibigay niya ng scholarship sa akin. Usisa ni Mariana. Dati ko siyang kaklase nung high school. Umasenso na kasi ito sa buhay.
Nag-asawa siya pero di sila pinalad na magkaanak. Paglalahad ni Aling Maria. Nang maikwento ko sa kanyang tungkol sa'yo, hindi siya nag-atubili na mag-offer na tulungan kami sa pagpapaaral sa'yo. Hindi ba nabanggit mo sa akin dati anak na gusto mong maging businesswoman balang araw? Dagdag ni Aling Maria. Opo, mas madali po kasing umasenso ang kabuhayan natin kapag ay sarili negosyo tayo, inay. Pangangatwiran niya. At paano mo naman nasabi yan? Kapag may negosyo kasi ako, hawak ang oras ko at kapag magaling akong magpalakad, mabilis itong mapapalago. Sagot nito. Tingnan niyo po ang mga mayayamang angkan sa ating bansa. Karamihan sa kanila ay may negosyo. Wala pa kasi akong nakikitang empleyado na yumayaman. Pagpapaliwanag niya. May punto ka dyan, anak. Magsasalita po sana si Aling Maria nang mapansin nito na nasa may highway na pala sila. Sakay na tayo, Mariana. Yaya nito nang may pumarang jeep sa tapat nila. Tahimik ang mag-ina sa loob ng sasakyan. Si Aling Maria ay nag-iisip kung tama lang na tanggapin nila ang scholarship. Nangangamba kasi ito sa tinura ng anak kanina, na baka may hinging kapalit ang kaklase niya dati. Lalaki pa naman ito at dalaga si Mariana. Kapag nangyari yun ay maaring maging mitsa ito ng matinding gulo na kakasangkutan ng kanilang pamilya. Sabay na umalis ng jeep ang mag-ina. Pula kasi sa munisipyo ay kaunti na lamang ang lalakarin ni Mariana papunta sa kanilang eskwelahan. Inay, alis na po ako. Baka kasi mapagsarhan na po ako ng gate. Aburidong paalam nito kay Aling Maria. Sige anak, ako naman ay papanhik na sa conference room para sa seminar namin. Magkita na lang tayo sa bahay mamayang hapon. Opo, inay. Naghiwalay na sila at nagtungo na sa kanya-kanyang patutunguhan sa araw na yon. Samantala, ng mga oras na yun ay abala si Mang Gerardo sa pagbubuhat ng mga sako ng bigas. Nanghihina na ito, hindi pa kasi siya nag-aagahan. Malapit na siyang matapos sa kanyang ginagawa nang bigla itong natumba. Nagulat ang kanyang amo. Natakot na baka inatake na ito sa puso. Mang Gerardo! Mang Gerardo! Sigaw na Aling Celia habang niyuyugyug niya ito. Nagbabaka sakali na magigising ito. Tulungan niyo po kami! Natumba siya! Baka nabagok ang kanyang ulo. Paghingi ng saklolo nito, agad namang nagsilapitan ng mga kapwa kargador ni Mang Gerardo. Binuhat nila ito sa isang sulok, pinaypayan, at nang mimasmasanay, pinaupo. Anong nangyari, Manong? Tanong ni Aling Celia. Bigla na lang pong dumilim ang paningin ko, ma'am. Tapos maya-maya lang ay nawala na ako ng balanse. Pagkukwento niya. Kumain ka na po ba? Hindi pa po. Nagmabadali po kasi akong umalis ng bahay kanina. Kape lang po ang ininom ko. Kaya naman pala eh. Masama po yung ginagawa nyo. Dapat ay kumain po kayo ng mabuti ng almusal. Mabuti na lang nung natumba kayo ay napasandal kayo sa upuan. Kaya't di tumamang ulo niyo sa semento. Kung hindi ay nasa ospital na kayo ngayon. Paliwanag ng amo niya. Napangiti na lang si Mang Gerardo. Eto po, uminom na lang po muna kayo ng tubig. Pagkatapos ay kumain na po kayo sa karinderya. Utos nito. Baaga ko na lang kayong pauwiin para makapagpahinga po kayo. Pero hindi ko na po bawawasan ng sahod nyo sa araw na ito. Mangako kayo, Mang Gerardo, na huwag yun nang uulitin ito. Makakaasa po kayo, ma'am. Sagot niya. Nagpatuloy ng lahat sa kanilang ginagawa. Matapos makatayo si Mang Gerardo at maglakad na ito papunta sa karinderya para kumain. Lyra, pakuha naman yung laptop ko sa bag. Utos ni Charles sa asawa niya. Sure, honey. Sang-ayon nito. Si Charles ang ikinukwento ni Aling Maria na successful businessman na gustong magbigay ng scholarship kay Mariana. Kamakailan lang ay itinanghal siya as one of the top entrepreneurs ng Pilipinas. Ang asawa naman niyang si Lyra ay isang dating actress sa pelikula na maagang nagretiro matapos siyang pakasalan ni Charles. Graduate siya sa isang kolehiyo na eksklusibong para sa mga babae. Gusto mo ba ipagtimpla kita ng kape?
Alok nito sa asawa na noon ay busy na gumagawa sa presentation para sa marketing ad ng kanilang negosyo. Sige, I like that. Stressed na kasi ako rito sa ginagawa ko and I need to relax a bit. That's great. I will go ahead and get you some coffee and make you some sandwich too. Dagdag ni Lyra. Thanks, honey. Tumayo na si Lyra at masaya itong naglakad patungo sa kusina. Hapon na nang magkita ang mag-ina sa munisipyo. Nagtaka si Aling Maria kung bakit andun si Mariana. Anak, akala ko ba sa bahay na tayo magkikita? Tanong nito. Bago kasi kaming pinauwi ng mga guro namin, may meeting daw po sila tungkol sa nalalapit na graduation namin. Paliwanag niya. Ay, oo nga pala. Munti ko na makalimutan. Nasa grade 12 ka na pala ngayon. Ilang buwan na lang ngayon, nasa kolehiyo ka na. Ano ba plano mong kunin na kurso, anak? Tanong ni Aling Maria. Business Administration po sana, inay. Dito ko po kasi matutunan kung paano magpatakbo ng negosyo. Sagot ni Mariana. Tamang-tama. Marian sa Santa Catalina College. Inay, doon na po ba talaga ako mag-aaral? Oo, anak. Magaling kasi sila sa business courses. Ayon kay Charles. Kakausapin ko na siya agad sa lalong madaling panahon para maayos na ang scholarship mo. Pahayag nito. Kayo po bahala, inay. Sang-ayon ni Mariana. Ilang minuto pa at nakarating na ang dalawa sa kanilang bahay. Nagulat sila nang makitang itay niya na si Mang Gerardo na ando na sa salas na nakahigang natutulog. Gerardo gising. Sabi ni Aling Maria. Oh, andito na pala kayong dalawa. Sagot nito na parang naalimpungatan. Bakit ang aga mo yatang umuwi ngayon? Usisa ng asawa niya. Nahilo kasi ako kanina sa trabaho kaya pinayagan ako ng amo ko na umuwi ng maaga para makapagpahinga. Nako, yan na nga bang sinasabi ko sa'yo? Ang tigas kasi ng ulo mo. Pagsaway ni Aling Maria. Ayan tuloy ang nangyari sa'yo. Kumusta nang pakiramdam mo ngayon? Okay naman ako. Medyo nakabayo na ako sa panghina ko kanina. Makikinig ka kasi sa amin ng anak mo. Health is wealth. Lagi mong tatandaan yan. Oo na, mahal. Itay, kumain kayo ng almusal bago kayo magtrabaho. Aanhin naman namin ni inay ang inuwi niyong pera. Kung ikakapahamak yun naman ito. Pangangaral ni Mariana sa itay niya. Nakakatawa kayo talagang dalawa ng anak natin, mahal. Lagi kayong magkakampi pagdating sa paniniraman sa akin. Pabiro nitong sabi. Si itay talaga. Seryosong usapan. Nakuha pa niyang magpatawa. Tama naman ang anak mo, Gerardo. Nagagawa mo pang ngumiti dyan samantalang nag-aalala kami ng Mariana. Tumigil na lang si Ma'am Gerardo para di na humabang usapan. Tanggap naman niya ang kasalanan niya, kaya okay na huwag na siyang sumagot. Nang sumunod na araw ay kumain munang mabuti si Ma'am Gerardo bago ito pumasok sa trabaho niya sa palengke. Si Mariana naman ay dumiretso na sa eskwelahan at si Aling Maria ay nagbalik sa dati niyang duty. Ang magwalis ng mga kalye, isa kasi itong street sweeper o metro aid kung tawagin. Matagal na rin siya sa serbisyo. Halos magtatatlong taon na rin. Pagdating sa munisipyo ay agad nang nagpalit ito ng damit at isinot na ang kanyang opisyal na uniforme. Kinuha niya ang kanyang mga kagamitan at nagtungo sa kanyang assigned area sa araw na yon. Aling Maria, merienda muna tayo. Yaya ng kasama niyang si Aling Ani. Mahaba na rin nawalsa natin, saka medyo mainit na rin ang araw. Dagdag pa nito. Tinitigan muna ni Aling Maria ang kahabaan ng kalye. Nalilinisin. Nang matanto niya na malapit na rin nilang matapos iyon ay sumang-ayon na siya sa mungkahi ni Ani. Hindi magkalayong edad nilang dalawa. Sa pagkakaiba lang nila marahil ay siya ay may isang anak samantalang si Ani ay may 5. Kumusta na si Mariana? Yung inaanak ko? Tanong ni Ani. Ayun, malapit na siyang magtapos. Tugon ni Aling Maria. Nako, ang laki na pala ng utang ko sa inaanak ko, kumare. Sabay ngiti nito. Okay lang yun, Mari.
naiintindihan ko naman. Sa isang maliit na tindahan na malapit sa kalyeng winawalisan nila sila bumili. Soft drinks lang binili ni Aling Maria kasi nakapagbaon ito ng isang pirasong pandesal mula sa almusal nila kanina. Saludo naman ako sa iyo, Mari. Ang galing mo namang mag-budget. Hindi tulad ko, matakaw. Pabirong sabi ni Annie. Kailangan kasi. Malapit nang magkolehiyo yung inaanak mo. Di ko naman pwedeng iasa lahat sa scholarship niya. Matanong ko nga, Maring Maria, saan ba mag-aaral si Mariana? Sa Santa Catalina College, Mari. Hindi ba't mga mayayamang babae lang ang nakapag-aral doon? Tama ka dyan, Annie. Ngunit sa kolehiyo na yung gustong pag-aralin ni Charles, yung magbibigay ng scholarship niya. Ang anak ko. Ewan ko nga rin kung anong dahilan niya. Ang mahalaga makakatuntong na sa kolehiyo ang inaanak mo. Wala kasi kaming kakayahan ni Gerardo. Natustusan ang kanyang pag-aaral. Sabagay may punto ka dyan. Sabihan mo na lang ako, Mari, kung kailan ang araw ng pagtatapos ni Mariana para makadalo naman ako. Sige, Maring Annie. Tinapos na ng dalawang kanilang pagmemeryenda. Umupo sila saglit upang magpahinga at matunaw ang kanilang kinain sa loob ng kanilang tiyan. Malapit na natin makompleto ang assignment natin sa araw na ito. Mukhang maaga tayong makakauwi. Masayang pahayag ni Annie. Oo nga, Mari. Di naman kasi masyadong makalat sa kalyeng ito. Dugtong ni Maria. Nang makabalik sila sa opisina, nagsabi si Aling Maria sa kanyang boss na di muna siya makakapasok bukas. Ang dahilan niya ay may asikasuhin siyang mahalaga. Sinabihan na rin niya si Mariana na lumiban muna sa klase dahil isasama niya ito upang makilala niya ang mag-asawang benefactor niya, sina Charles at Lyra. Honey, darating ngayon si Mariana, yung dalaga na binigyan natin ng scholarship. Pagbabalita ni Charles sa asawa. Sige, honey, maghanda ako ng masarap na merienda. Saka sabihin mo na rin si Jaja na pumunta tayo sa opisina. Gusto ko kasing makita ng bata ang kumpanya natin para ma-inspire siya na mag-aral ng kursong business administration. Dagdag nito. Noted, tatawagan ko na siya agad. Ilang oras ang dumaan. Nakarating na sina Mariana at Aling Maria sa bahay ni na Charles at Lyra. Manghang-mangha ang dalawa sa laki ng bahay nila. Inay, kapag nakatapos na ako sa kolehiyo, magtataya ako ng negosyo at igagawan ko kayo ng ganitong bahay ni na Itay. Pangako ni Maria. Salamat, anak. Nasa kalagitnaan sila ng driveway matapos silang patuloyin ng katulong nang matanaw sila ni Charles. Tara na po sa loob, Mariana at Aling Maria. Anyaya ni Charles. Salamat po, sir. Sagot ni Aling Maria. Nanaog ng mag-ina sa paikot na hagdanan bago sila makarating sa pintuan na yari sa salamin na nagsisilbing main entrance ng bahay. Hello po, bati ni Lyra. Kumusta pong biyahe nyo? Tanong niya. Okay lang naman po, sagot ni Aling Maria. Medyo malayo nga lang po, dagdag ni Mariana. Tinignan siya ng ina niya matapos nitong sabihin nito. Napahiya siya kasi sa isinagot ng anak. Napansin yun ni Lyra. Nako, no worries po, Aling Maria. Nasa paanan kasi ng bundok itong bahay namin kaya malayo nga po kami sa bayan. Paliwanag nito. Sinadya namin yun para malayo kami sa stress ng buhay sa syudad. Beba pala ako. Malapit ka na palang magtapos ng senior high school, Mariana. Tama ba ako? Usisa ni Charles. Yes, sir. Sagot ng dalaga. Ano naman ang plano mong kuning kurso sa kolehiyo? Business administration po. Gusto ko po kasing magkaroon ng sariling business ko someday. Maaari ko bang malaman kung bakit? Naniniwala po kasi ako na nasa pagkakaroon po ng sariling negosyo, nakasalalay ang pag-asenso sa buhay. Nabigla si Charles sa tinura ng bata. Hindi niya inasahan na ganun mag-isip ang dalagang nasa harapan niya. Hanga naman ako sa iyo, iha. Advance kang mag-isip. Sa murang edad pa lang ay, alam mo na kung anong gusto mo. Puro nito kay Mariana. Aling Maria, ikinalulugod ko na maging benefactor ng anak niyo sa pag-aaral niya sa kolehiyo. She truly deserves our assistance. Sabi ni Charles.
Agree po ako sa sinabi ng asawa ko, one of a kind ang anak niyo. Sa pananalita pa lang niya ay napagtanto ko na agad na matalino siya at madali namin siyang makakasundo. Sabi ni Lyra. Nabanggit na ba ng inay mo kung saan ka namin pag-aaralin? Usisa ni Charles. Opo sir, sa Santa Catalina College daw po, sabi niya. Tama, okay lang ba sa iyo na mag-aral doon? Wala naman po problema sa akin. Ang mahalaga po ay makatapos ako sa pag-aral para matupad ko ang pangarap ko sa buhay. Sa kahit anong paraan ay, gagawin ko ang makakaya para mangyari ito. Yan po kasi ang pangako ko sa mga magulang ko. Magaling kung ganun. Sige, mag-merienda muna kayong mag-ina. Then we will bring you both to our business office para makita mo naman ang kumpanya na ipinatayo naming mag-asawa sa sarili naming dugo at pawis. Paliwanag ni Charles. Talaga po? Ako excited na ako. Sagot ni Mariana. Halina po sa pagkainan upang makapagmerienda na tayo. Anyaya ni Lyra. Kung anong iginanda ng salasay. Siya namang hinigitan nito ng dining room. Ang mesa yari sa salamin na ipinatong sa isang metal frame na may infinity sign na paa. Ang mga upuan naman ay may hugis bilog na stainless metal design na pinatungan ng leather. Hindi pa man nagsisimulang mag-aral si Mariana, bumubuo na itong ng disenyo ng bahay sa kanyang isip. Vegetable salad, chicken sandwich at lemon juice ang inihain sa kanila. Kain lang po kayo, sabi ni Lyra. Tumango lamang ang dalawa habang abala silang kumakain. Kayo lang kasi sila nakatikim ng ganong merienda. Makaraan ng ilang minuto ay nakasakay na sila ng Rolls Royce ni Charles. Malambot ang upuan kaya't komportable ang mag-ina sa kanilang paglalakbay patungo sa opisina ng mag-asawa. Itinaw ni Mariana ang kanyang mata sa paligid. Bubundukin ang dinadaan nila at mga malalawak na pananim ng palay bago sila nakarating sa highway. Tinaglaan ay nasa harapan na sila ng gusali ng kumpanya ni na Charles at Lyra. Baba na po tayo, yaya ni Lyra. Sasakay tayo ng elevator kasi nasa ika-24 na palapagang opisina namin. Paliwanag niya. Unang pagkakataon ng mag-inang sumakay rito, kaya't medyo natakot sila. Andito na po tayo, Mariana. At Aling Maria. Mahayag ni Charles. Welcome to Infinity Graphics. Bati ng sekretarya ng mag-asawa. Tuloy po kayo. Salamat po, ma'am. Bati ni Mariana habang kasunod ang kanyang ina na pumasok sa opisina. Napakaganda naman ang opisina ni Sir Charles. Ganito ang gusto ko balang araw, ang maging CEO ng sarili kong kumpanya. Bulong niya sa kanyang sarili habang naglalakad siya kasabay ng kanyang ina na nagtutor sa lugar. Napakasaya ni Mariana ng mga oras na yon. Hindi niya lubos sa kalain na nakikita niya ang katuparan ng kanyang mga pangarap. Ngunit isang trahedyang magaganap na magpapabago ng lahat. Matutupad pa rin naman ang minimithi niyang pagkakaroon ng sariling negosyo. Yun nga lang ay sa naibang pamamaraan. Hati na lang po namin kayo sasakay ng bus pauwi sa inyo. Mungkahin ni Charles. Naku, huwag na batchmate. Baka masyado ka nang napagod sa biyahe. Malayo pa naman yung pinuntahan natin. Mariing pagtanggi ni Aling Maria. Wala sa akin yun. Ikinagagalak ko ang makatulong. Ikaw ang bahala. Salamat. Ilang oras din ang inabot bago nakarating sa paradahan ng bus ang mag-ina. Nagpaalam na sila sa mag-asawa at nangakong aayusin na nila ang mga kinikilangang dokumento para sa enrollment ni Mariana sa susunod na school year sa lalong madaling panahon. Hindi pa nakakalayo ay biglang nakaramdam ng pagkahapo si Charles. Hindi niya yun sinabi sa asawa para huwag itong mag-alala. Subalit nangyari ang di inaasahan. Charles! Charles! Lumaban ka! Kaya mo yan! Sabi ni Lyra. Kailangan pa kita. You promise na sabay tayong tatanda. Umiyak na dagdag nito. Paano ng mga plano natin sa buhay? Ang pagtulong sa mga mahirap, katulad ni Mariana. Kawawa naman ng bata kapag nawala ka na. Pagsusumamo ng asawa. Ngunit huli na ang lahat. Tuluyan nang namaalam ang lalaki. Dahil sa isa sa Charles sa mga opisyal,
Sa board ng isang charity organization ng mga madre sa Santa Catalina Church. Pares na simbahan na namamahala sa kolehiyo kung saan papasok si Mariana. Ang mga ito na nga ang umako sa scholarship ng dalaga. Salamat po, Mother Superior. Akala namin ay mauudlotang pagkakalayo ng anak ko dahil sa biglang pagkamatay ni Sir Charles. Sabi ni Aling Maria. Bago pa mamatay si Sir, ay binili niya na kami nang mamahala sa scholar niya. Matulungin kasi siya at dahil doon ay patuloy siyang pinagpala ng Diyos nung siya'y nabubuhay. Paliwanag ng madre. Nang sumunod na buwan ay nagtapos ng senior high si Mariana. Kursong business management ang kinuha niyang kurso sa Santa Catalina College. Good morning, students. Lalong-lalo na sa ating mga freshmen na mag-uumpisa pa lang dito sa ating kolehiyo. Bati ng directress. I just would like to emphasize that just like any college, we have our own set of rules and regulations na striktong pinapatupad. Ang sinumang mapatunay nagkasala ng 3 beses sa isang uri ng batas ay maaaring ma-expel. Pahayag pa nito. Grabe naman dito, expel agad. Protesta ni Mariana sa kanyang isip. Students like us deserve a less harsh punishment. Nobody's perfect. Dugtong pa niya. Nasa ganun siyang pagmumuni-muni nang banggain siya sa likod ng isa pang freshman. Nakakarating pa lang. Naging sanito upang siya ay matumba. Hahara-hara ka kasi sa daan. Marami namang ibang lugar para tumayo. Diyan pang napili mo. Pangungutya niya habang nakatayo sa harapan ni Mariana na noon ay nakaupo sa sahig. Palibhasa, you do not know who I am. Ako lang naman ang unika iha ng mayor ng lungsod na ito. Pagmamayabang pa niya. Tatayo at lalaban sana si Mariana. Subalit naalala niyang narinig niya sa pahayag ng directress. Kanina lang, she doesn't want to leave a negative impression sa unang araw pa lang ng pasukan. Next time, pag nakita mo na parating ako, tumabi ka na kung ayaw mong masaktan. Pananakot nito. Itinayo na lang siya ng mga kapwa freshman sa paligid niya. Isa sa mga yun ay si Eunice, na anak ng isang businessman. Huwag mo nalang pansinin ang inasal ni Yvonne. Andito tayo para mag-aral, hindi para mangbuli ng iba. Spoiled brat kasi siya. Lahat ng gustuhin niya, nakukuha niya. Paglalahad ni Eunice. Kaklase ko kasi siya dati sa high school, kaya alam na alam ko ang pag-uugali niyan. Dagdag pa niya. Ako nga pala si Eunice. Ikaw, anong name mo? Mariana. Mariana ang pangalan ko. Nice to meet you, Mariana. Mula ngayon ay kasangga mo na ako. If you need any help, just call me. Astigata ito. Pagmamalaki niya. Eunice is one of those students na kahit sigay, alam naman ilugar ang kanyang katapangan. She loves to help those who are being bullied just like Mariana. Boring naman dito sa loob. Ilang beses ko na yang narinig simula pa ng high school. Hanggang ngayon yan pa rin. Same lang na sinasabi ng mga high school heads, follow these rules or else get punishment. Sabi ni Eunice. Tara, labas na lang tayo ng auditorium. Kain tayo sa cafeteria. Treat ko. Yaya nito kay Mariana. It's my way of welcoming you sa school. Dito na rin kasi ako nag-high school, so you can say na matagal na rin ako dito. Paglalahad niya. Sige, sama ako. Sagot ni Mariana. Naghanap kasi siya ng kakampi sa palagay niya. Si Eunice ang panablay niya sa mga estudyanteng katulad ni Yvonne. So what do you want to eat? Usisa ng bago niyang kaibigan. Ikaw nang bahalang mamili, friend. Lahat naman mukhang masarap. Sagot niya. Okay, I've got this. Pumila na si Eunice upang umorder. Maganda na sanang araw nila nang bigla nilang dumating isa pa sa mga alagad ni Yvonne na si Ami. Uy, Eunice, mukhang nakahanap ka na naman ng bibiktimahin ah. Pangungutya nito. At ikaw naman, may alam ka pang pa-demure effect dyan. Eh hindi naman bagay. Balik ni Ami kay Mariana. Pwede ba? Huwag kang manggulo. Freshman ka lang katulad namin pero kung masta ka. Akala mo kung sino ka. Banat ni Eunice na ikinapahiya nito sa harap ng kanyang mga kaibigan. Ganun ba? Eto naman ang nababagay sa kaibigan mo.
She needs to wash herself first kasi ang dungis niya. Pangmayaman ng college na ito, di pang mahirap. Sabi nito habang binubusan ng coke sa ulo si Mariana. Walang hiya ka, ang yabang mo. Sigaw ni Eunice habang itinulak niya papalayo si Ami. May araw ka rin. Kayo ang mag-ingat. Kasi di namin kayo tatantanan mula sa araw na ito. Banta ni Suzanne na nasa likuran ni Ami. Nilapitan ni Eunice si Mariana ng unay, basang-basa ng coke ang ulo at mukha. Okay ka lang ba? Teka, hiram ako saglit ng tuwalya. Ang mabuti pa'y magpunta ka muna sa CR upang maghilamos at hugasan ang iyang buhok mo. Susunod na ako doon. Sige, antayin na lang kita doon. Sa loob ng banyo ay napaisip si Mariana. Ganito pala dito sa kolehiyong ito. Ibang-iba siya sa dati kong eskwelahan. Kailangan kong maging matatag kung nais kong makapagtapos rito. Bulong niya sa kanyang sarili habang inaayos ang kanyang buhok sa harap ng salamin. Eto, nakuha ko ng shampoo. Hugasan mo nito yung buhok mo para mawala ang lagkit. Utos ni Eunice. Thanks, friend. Hindi ko talaga alam ang gagawin kapag wala ka. Natuwa si Eunice sa narinig. Isa kasi itong LGBT. Hindi niya may kakailan na tipo niyang babae si Mariana. Maganda kasi ito. Tapos ka na ba? Usisan ito kay Mariana. Kailangan na kasi nating pumunta sa unang klase natin ngayong araw. Pahayag nito. Okay, naintindihan ko. Makaranang lang minuto ay nasa loob na sila ng classroom. Unfortunately for them, kaklase nila roon ang 3 maldita. Good day everyone. Our subject this morning is about business ethics. My name is Ronald Austria at ako ang professor nyo. Pagpapakilala ng guro. Bago tayo magsimula ay nais ko kayong makilala. Nasa akin ang mga class cards nyo. Once I call your name, please stand up and say something about yourself. Utos nito. Kinabahan ng karamihan sa kanila maliban kay Mariana. Hindi siya nagtapos with highest honors sa dati niyang school. Kung di niya ito kayang gawin. Ang unang nabunot ay si Yvonne. Hello, my name is Yvonne. If there's something that I want everyone to know in this class, is that I'm not someone you want to mess with because I'm just the daughter lang naman of this city. Pagmamayabang niya. Nairita ang professor kaya nagsalita ito. What I'm about to say is not only for Miss Yvonne but for everyone else nakasama sa klase ko. I do not care if you are the daughter of the mayor or even the president of the Philippines. Sabi nito. You're here in my class. If that's how you want things to be done, then might as well mag-drop ka na lang because hindi kita ipapasa sa business ethics class ko. Pananakot niya. Napahiya si Yvonne sa ipinahayag ng professor nila. Okay, let's put that behind us now. At least nakilala niyo kung anong uri akong teacher. Dagdag niya. Bumunot ulit ito ng kumpul ng mga class cards na hawak niya. Ang nakuha niya ay ang pangalan ni Mariana. Hi there, my name is Mariana. Isang simpleng babae na may malaking pangarap. Nais kong magkaroon ng sarili kong negosyo after graduating from this college. Makakatulong kasi ito ng malaki sa pamilya ko. Sabi niya. Speak English. Huwag kang baryotic. Did you come from the mountains? Pabirong sigaw ni Ami. Sit down, Miss Mariana. That was an excellent way of introducing yourself. Now everybody here knows kung ano talagang goal mo sa buhay. Puri ni Sir Ronald na ikinainis ni Yvonne. You're a straw, kissing up to the professor at the first day of school. Pambabos ka ni Suzanne kay Mariana. She don't deserve to be here. Paswerte ka lang, andito ka. Kasi nakakuha ka ng scholarship mula sa isang businessman. Ano yun, maliligaw mo? Pahayag pa ni Suzanne. Namumula sa pagkapahiya si Mariana nung mga oras na yon. Lalabas na sana siya ng classroom nang nagsalitang muli ang professor. It seems we have a lot of lost souls inside this classroom. 3 tinig kasi ang narinig ko na parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Walang ginawa sa inyo si Miss Mariana. She deserves your respect. Naging prangka lang siya ukol sa kanyang mga pangarap.
That's why I commended her. Uulitin ko, I don't care who your parents are. Lahat kayo pantay-pantay sa paningin ko as long as willing kayong matuto. Dagdag nito. Natahimik biglang buong klase. Nagulat sila sa inasal ng guro. Hindi siya intimidated sa mga students na katulad ni Yvonne. At mga barkada nito, isang bagay na ikinagalit nila. May araw din yung Professor Austria na yan. Lahat ng tao may sikretong itinatago. At kapag nalaman ko yun, isasambulat ko ito sa social media upang mapahiya siya. Nanggagaliitin na sabi ni Yvonne. Tama yung gagawin mo, sis. He deserves to be humiliated in public tulad ng ginawa niya sa atin. Pag-udyok naman ni Ami. Sumuso pa yung si Mariana. Akala niya siguro nakahanap siya ng kakampi. Pahayag naman ni Suzanne. Natapos na rin ang araw na yun na hindi malilimutan ni Mariana ang mga nangyari sa kanya. Simula pa lang ito ng gyera sa pagitan niya at ang grupo ni Yvonne. Ang di lang niya mawari ay bakit naiinis ito sa kanya. She hardly even knows her. O anak, andito ka na pala. Kumusta ang unang araw mo sa kolehiyo? Tanong ni Aling Maria. Okay lang naman po. Sagot niya. Ayaw niya nang mag-alala pa kasi ang inay niya. Kaya't minabuti na lang niya na huwag nang maikwentong tungkol sa mga ginawa ni Yvonne sa kanya. Kaso mukhang di yata siya makakaiwas sa grupo niya. Black section kasi sila. Ibig sabihin ay parehas ang lahat ng subjects nila sa whole semester. Hindi ka ba nahihirapan? Medyo nakakapanibago po. Ayayaman kasi mga kaklase ko. Ngunit pagdating sa talino ay kulang sila. Doon naman ako nakakaangat sa kanila. Pagmamayabang niya sa inay niya. Maganda kung ganon. Basta huwag ka lang mapapasama sa kahit anong kaguluhan. Manganganib ang scholarship mo niyan. Bili na Aling Maria. No worries, inay. Gagawin ko pang makakaya ko para makaiwas. Pangako niya. Heto, kumain ka muna ng kakanin. Baka kasi gutom ka na. Alok ng inay niya. Nabili ko yan kanina sa palengke. Napadaan kasi ako doon kaya bumili na lang ako ng merienda natin para di kayo magutom ni Itay Gerardo mo habang nagluluto pa ako ng hapunan. Ano po bang ulam mamaya, inay? Sinigang na baboy. Wow, sarap naman. Sige po, magbibihis po muna ako para makatulong ako sa pagluluto nyo. Mungkahi niya. Salamat anak. Ang bait mo talaga. Mapalad kami ng itay mo na naging anak ka namin. Tama na yung drama, inay. Hindi sa inyo bagay mag-artista. Pagpapatawa niya. Loko ka talaga. Nasisiyahan lang ako at lumaki kang maayos at may respeto sa kapwa, lalo sa mga matatanda. Love you, inay. Niyakap ng maigpit ni Mariana ang kanyang inay Maria. Nang gabi yun ay sinikap niyang pag-aralan ng mga lessons nila. Sinisiguro niyang baka bisado niya lahat ng mga ito. Hindi siya papatalo kay Yvonne. Subalit isang sorpresa ang nag-aantay para sa kanya kinabukasan na maglalagay sa kanya sa alanganin. Alright class, who would go on the board to try and solve this algebraic expression? Anyaya ni Miss Jonah, ang kanilang algebra teacher. Nagtaas ng kamay si Mariana. Pabida ka talaga. Akala mo ikaw lang magaling dito sa klase natin? Bulyaw ni Ami na di niya pinansin. Did I hear you volunteer too, Miss Ami? Gusto mo rin bang subukan? Tanong ng guro. Hindi po, ma'am. I was just exercising my throat. Pagtanggi nito. She remembered yung ginawa nilang prank sa blackboard para kay Mariana. Baka madamay pa siya. That's correct, Mariana. She made the right solution. Puri ni Miss Jonah. Maaari bang ipaliwanag mo sa iyong mga kaklase ang ginawa mong pamamaraan ng pagsagot? Okay, ma'am. Magsasalita na sana si Mariana nang biglang may nahulog sa ulo niya na styro cup na puno ng chalk powder matapos siyang mapaatras sa board. Naligo siya nito in an instant. Tawanan ng kanyang makaklase. Nagawa pang kunan ng video ni Suzanne ang buong pangyayari. What's the meaning of this? Galit na sigaw ni Miss Jonah. Sino may kagagawa nito kay Miss Mariana? Ikaw ba, Miss Ami? Napansin ko kasi na nag-aalangan kang pumunta sa board kanina. Siguro may alam ka. Wala po, Miss Jonah. The truth is, I wasn't able to study last night. Kaya po, nag-atubili akong sumagot. Palusot nito sa kanyang guro. Then who did this? Tanong ulit ni Miss Jonah sa kanyang klase. Alright,
If anybody is going to admit doing this prank, everybody, get a half of sheet of pad paper. Magkuquiz tayo maliban kay Mariana. She will be automatically get a perfect score. Utos ng math teacher. Pulang hiya ka. Dahil sa'yo, magkakaroon kami ng quiz. Inis na sabi ni Yvonne. Di bali, nakunan ko naman ng video ang prank. Upload ko na lang sa Facebook. Para buong college ang makakapanood. Mungkay ni Suzanne. Good work, friend. Sagot ni Yvonne. Ngayon ay matitikman mong pait ng aming paghihiganti. Isiniwalat nilang video na nakunan sa Facebook. Naging viral ito agad sa loob lamang ng 1 oras. Dahilan upang maging sikat si Mariana in a negative way. Ngayon, saan man siya magpunta sa campus, pinagtitinginan siya ng mga tao. Ang iba'y kinakantsawan pa siya. Binagsakan siyang chalk girl from the mountains. Ayaw ko nang pumasok, Eunice. Wala na akong mukhang iharap sa mga kaklase natin at sa mga guro. Lakasan mong loob mo. Andito pa naman ako sa tabi mo. Kahit na, ano yun? Kaya mo ba silang pigilan lahat? Sa tuwing maglalakad ako sa corridors, sari-saring pangungutyang naririnig ko. Pagsusumbong niya. So you're just going to give up on your dreams and let them win? Usisa ng kaibigan. Hindi ata yan yung Marianang nakilala ko nung unang araw ng pasukan. Malakas sila, Eunice. Mahirapan tayo na kalabanan sila. Everybody has a weakness, Mariana. To win, just to have to find it. Payo ni Eunice. How? Go to their Facebook accounts. Search for clues na maglilid sa'yo para madiskubre mo ang kahinaan nila. I think may punto ka sa sinabi mo. Yun ang gagawin natin. Before makabawi si na Mariana, nakarating na sa benefactors niya ang kaganapan sa school. Di nila yun nagugustuhan. Mother Superior, nakita niyo naman po na wala akong kasalanan. Pagtatanggol ni Mariana sa kanyang sarili. May kasalanan ka pa din, Iha. You provoked them into doing this to you. Paliwanag ng madre. Dapat ay nabakita ka ng kababaan ng loob. In what way po naghagawin ko yun, Mother? Be content na nasa background ka lang. Kahit alam mo na ang sagutay, antayin mo sila muna na sumubok. Paliwanag nito. Gusto ko lang naman pong i-share ang kaalaman ko sa aking mga kaklase. Wala po kasi nagtataas ng kamay para mag-volunteer na sumagot. Ang malagay nagbigay ka muna ng chance sa kanila. Tingnan mo, titigil ang mga yan. Sige po, Mother. Diyan na lang pong gagawin ko sa susunod. Naguluhan tuloy ang isipan ni Mariana nang dahil sa pag-uusap na yon. How would she take her revenge now? On Yvonne at sa grupo niya. Siguradong magagalit si Mother Superior kapag nalaman niya na siya ang may kagagawa nito. Di makatulog si Mariana ng gabing yon. Nag-iisip kung paano niya tuturuan ng leksyon ng mga bully sa school nila. Mariana, ano, nahanap mo na ba ang sekreto ng mga balditang yun? Usisa ni Eunice. Hindi pa. Mukhang mahirapan ako na gawin yon. Bakit naman? Ipinaliwanag niya sa kaibigan ang kalagayan niya. Naintindihan niya ito, kaya't ang mungkahi niya ay siya na lang ang gagawa. Kasi kaya siya gumalaw man si Mariana o hindi, siya pa rin naman ang pagbibintangan kapag may bumawi ng prank sa mga ito. So, anong una nating gagawin? May program tayo sa susunod na linggo. Siya ang magbibigay ng pagkakataon para makabawi tayo. Paliwanag ni Eunice. Yvonne loves showing off. Gawain niya na yan before. Naniniwala ako na isa siya sa mga magpe-perform sa programang yon. Hindi nga nagkamali ang kaibigan niya. As a matter of fact, habang nag-uusap sila ay nasa office of the directress ang maldita at ipinapaalam nito sa kanilang head. Nakakanta siya. Palamigin muna natin ang alitan sa pagitan yung dalawa, sabi ni Eunice. So that the students would think na ikaw may gawa sa pagpapahiya gagawin natin. During the program, mungkahi pa niya. Agree ako dyan, friend. Let's do it. Sang-ayon ni Mariana. Duman ang ilang araw na walang nangyaring kaguluhan between the two of them. Unti-unti na rin nawala ang mga pangangatsaw sa kanya ng mga nakapanood ng viral video. Dumating ang araw ng pagtatanghal. Ang lahat ay nasisiyahan sa mga nagtatanghal sa araw na yon. May sumayaw, nagpatawa, at nagpakita ng gilas sa magic. Oras na para sa grand final. Lumabas na sa entablado si Yvonne.
upang kumanta suot ang puting-puting na gown na napalamuntian ng mamahaling gemstones. Habang nasa kaligitnaan siya ng pagkantay, may nahulog ng mga palaka sa kanyang ulo sa niupang siya'y pagtawanan ng mga nanunood. Ay! Ay! Palaka, mga palaka! Tili niya. Ami! Suzanne! Alisin niyo ang mga hayop dito sa buko! Sigaw pa niya. Napaiya si Yvonne sa harap ng maraming estudyante. Hey, Frog Princess! Kanta ka na! Kantsaw ni Eunice. Dahilan upang ipagsigaw ng mga tao ang katagang yon. Frog Princess! Frog Princess! Binging-bingi ang tatlong maldita. They were finally got a dose of their own medicine. Mabuti nga sa'yo yan. Ang yabang mo kasi. Sulsul pa ng kaibigan ni Mariana. Patuloy ang pag-uudyok ni Eunice habang si Mariana ay wala na sa auditorium. Sinabihan kasi siya ng kaibigan na umalis bago pa mangyari ang insidente. This make her innocent. Nang ipatawag ng directress si Mariana at Eunice, wala silang makitang proof na silang may kagagawan. Nakita po ba sa CCTV na andun kami, ma'am? No, she weren't both there sa program, kaya't mali ang paratang ni na Yvonne. Sabi ng directress, imposible yan, I'm sure. Silang may kagagawan. Pag-aakusa ni Ami. Bakit? Kami lang ba ang kaaway nyo sa campus? Saba ni Eunice. Walang nasabi ang tatlong maldita sa tinura ni Eunice. Totoo nga naman yun, marami na rin kasing estudyante ang sinakta nila maliban kay Mariana. Dahil walang prueba ang inyong akusasyon sa dalawang ito, I suggest that you apologize to them. Utos ng directress. Kami? Hihingi ng tawad? No way. Inis na sagot ni Yvonne. Then wala akong choice, kundi suspendihin kayo. Banta ng skullhead. Napilitang mag-apologize ang tatlong baldita. Kinuhanan yun ng video ni Eunice ng pasekreto para may ebidensya siya. Lumabas sina Yvonne, Ami, at Suzanne. Mula sa opisina ng directress na pulang-pulang mukha sa kahiyan. Datapwat hindi doon natatapos ang alitan ng dalawa. Both of them kasi are also vying for top honors in their class. Halos magkalapit lang ang kanilang grado. May karumal-dumal na gagawin si Yvonne na siya namang maglalagay sa panganib sa pag-aaral ni Mariana sa Santa Catalina College. Get one test paper and pass the rest to your back. Utos ni Miss Chona. Place your belongings in front of your chair where I can see them. Dagdag pa niya. You may now start. You have 1 hour and 45 minutes para tapusin to. Nagsimula ng math exam. Nag-review si Mariana kaya't confident ito na mataas ang makukuha niya. Ganon din naman ang katunggalin niyang si Yvonne. Habang nagaganap ang exam ay, nagpaalam si Mariana na mag-CR. Pinayagan naman siya agad ni Miss Chona kasi tiwala naman ito na wala itong gagawing masama. Yun ang pagkakataon na inantay ni Ami. Palimyang ipinagulong sa sahig ang isang kumpol ng kodigo. Sa galing niyang maiksay, napunta ito sa upuan ni Mariana. Hindi naman yun napansin ni Miss Chona at ni Eunice. Dahil medyo gahol sa oras nang nakabalik siya. Umupo agad si Mariana para tapusin ang exam. Maya't maya lang ay lumapit sa kanya si Ami at nagsisigaw ito. Miss Chona! Look at what I've found sa upuan ni Mariana. Sigaw ni Ami. Kinuyang bungkus ng papel at inaabot sa guro. Nakita ko po yan kanina lang. Pilit na itinatago po ni Mariana. Paglalahad nito. Nang buklatin ng guro ang mga papel ay tumambad sa kanya ang isang duplicate test paper. Saan mo ito nakuha, Miss Mariana? Nang gagalaiting sabi ni Miss Chona. Ito bang dahilan kung bakit nagpaalam ka na mag-CR kanina? Paratang nito sa dalaga. Ma'am, hindi po. That's not mine. Pagdedepensa niya sa kanyang sarili. I can't tolerate this kind of behavior in my class. Isa ka pa namang honor student. Ngunit totoo po ang sinasabi ko. Wala pa akong alam dyan. Mas nanaisin ko pang bumagsak kaysa mag-cheat. Well, dapat naisip mo yan bago mo ito ginawa. Makakaalis ka na ng classroom. I don't want to see you in my class. Hatol nito sa dalaga. Nainis na si Eunice sa narinig. Miss Chona, pardon for butting in, but I believe your judgment is clouded. Bakit di niyo po bigyan ng pagkakataon magpaliwanag si Mariana? Ano pang kailangan niyang ipaliwanag? Nandito ng ebidensya.
Circumstantial evidence lang po yan. Bigyan niyo ng pagkakataon na ipagtanggol niya sa harap ng directress. Kapag guilty siya, pati ako suspindihin niyo. Mungkahi ni Eunice. Napaisip si Miss Chona sa narinig. Sige, pagbibigyan kita. See you sa office ng directress, right after class. Ma, bakit niyo patatagalin ang usapan? Sabi ni Ami. And why not, Miss Ami? Tanong ng guro. May kinalaman ka ba sa nangyari? Kasabot mo ba siya? Miss Chona, hindi po. Naupo na lamang ito, alam kasi nito na mali ang kanyang ginawa. Nasilipan siya tuloy ng butas na maaring magdiin sa kanya. Ipinatawag ng kolehiyo ang mga magulang ni Mariana para sa conference na yon. Isinama na rin ang benefactor niya na ang charity institution na pinamumunuan ng Mother Superior. Naroon din ang ibang faculty members. Narito po tayo ngayon para pakinggan ang panig ni Miss Mariana na naakusahan na nag-cheat sa exam. Panimula ng directress. Miss Mariana, you can now plead your case. Ma'am, uulitin ko pang sinabi ko kanina sa loob ng classroom. Mas nanaisin ko pong bumagsak sa mangopya. Turo yan ng aking mga magulang na bagamat mahirap lang kami ay mahalaga sa amin ang integridad. Ngunit paano mo ipapaliwanag ang papel na nakuha sa iyong upuan? Tanong ng directress. Galing pa ako ng CR noon. Ang pinagtataka ko lang ay, bakit sumakit ang tiyan ko ng ganon? Dahilan upang magtagal ako na bumalik. Are you trying to tell me na may nagsabotahe sa'yo? Usisa ng school head nila. May posibilidad po. Ginamit nilang matagal kong pagkawala para mailagay ang duplicate test papers sa upuan ko. Dugtong niya. Mabigat ata yung paratang mo, Miss Mariana. Mabigat din niyang akusahin yung anak ko, ma'am. Sabad ni Aling Maria. Oo, mahirap lang kami. Ngunit hindi ibig sabihin nun ay handa kaming gumawa ng mali para lang makuha ang kagustuhan namin. Kilalang kilala kong anak kong yan. Never siyang nangopya sa exam simula nag-aaral siya. Paglalahad ni Aling Maria. I think out of the line na kayo, ma'am. Sabad ng directress. Karapatan ko pong ipagtanggol ang karangalan ng anak ko. Tama na, Maria. Tama na. Saway ni Mang Gerardo. Balik kasing ginagawa ng babaeng yan. Hindi natin pinag-aral ang anak natin dito para tratuhin lang nila ng ganyan. Sagot ng asawa niya. Ma'am Directress, may I speak? Tanong ni Sir Ronald. I can speak firmly about the character of Mariana. I believe that she is not capable of doing what you accused her. How can you say that, Sir Ronald? In my class, she has proven time. And again, na ganun po siyang klase ng student. Mas mahalaga sa kanyang integridad kesa sa scores niya sa test. This totally proves cheating is out of the question. Are you saying these things with no prejudice? O dahil favorite student mo siya? No, Miss Directress. I would do the same thing for any of my students. I guess you have made your point. Please have a seat. It seems na halos lahat dito sa Romay gusto kang idepensa. But the evidence is clear and merits consideration. Sabi ng directress. Ma'am Directress, before you decide this matter, may I contribute some important notes? Wika ni Sir Ronald. Ano naman ang sasabihin mo, sir? Hindi ba pinagbigyan na kita kanina? Tanong nito. Yes, ma'am. Ngunit may dumating na bagong impormasyon na maaring magpalinaw sa ating pinag-uusapan. Pamimilit ni Sir Ronald. At ano naman yun? Naiinis na tanong ng school head. May nakarinig po kasi kay Ami na inamin niyang siya naglagay ng duplicate test paper sa upuan ni Mariana. At sinabi pa niya na si Yvonne ang may utos. May recording po yung estudyante. Pinatugtog nilang recording at yun ang lumabas. This evidence is not strong enough with no facial verification. Maring gawa lang ito ng estudyante na may galit sa grupo nila. Pambabara ng directress. This conference is useless. Gusto niyo lang talaga na maalis ang batang ito sa Santa Catalina College because you know na threat siya sa pagiging top student ni Yvonne. You know that. And everyone knows that. Protesta ni Sir Ronald. Sir, please take a seat. You're being unreasonable. Galit na utos ng school head. You're the one who is unreasonable. Palibhasa simula pa lang ay ayaw mo na kay Mariana.
Kasi mas mahalaga sa yung donasyon na ibinibigay ng ama ni Yvonne na mayor ng lungsod na ito. Dagdag ng guro. Lumabas ka na, sir. Kung gusto mo may trabaho ka pa bukas. Are you threatening me? Then fire me. I don't care. Alam ko na inosente si Mariana. Ipaglalaban ko ito hanggang saan may ito umabot. You're fired, Sir Ronald. Get out of the room. Your school does not deserve any talent. Goodbye. Tuluyan ang lumabas ng office ang guro. Ipinagpaliban niya na hanggang sa sukdulan ng paniniwala niya na inosente ang kanyang estudyante na si Mariana. Ibinalibag niyang pintuan paglabas niya dahil sa galit. Oops, may break muna. Gusto mo ba na ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang na lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Ayon sa nakalap na ebidensya, napatunayan na guilty si Mariana sa pangungopya sa exam gamit ang duplicate copy na allegedly siya rin ang nagpa-photocopy, sabi ng directress. Kaya siya ay suspendido sa kanyang mga klase sa loob ng isang semester. Nabigla ang lahat sa desisyon na binasa niya, buka kasi itong one-sided. Wala namang magawang mga naroon, para lang silang matautuhan sa isang pelikula na kung ano ang sasabihin ng direktor ay siyang masusunod. Napaiyak na lamang sa isang sulok ang inay ni Mariana, nasaktan sa ginawa nila sa kanyang anak. Ano masasabi mo sa akin pa siya, Miss Mariana? Usisa ng skullhead. What else pang magagawa kundi sumunod? Di ba kayo naman ang batas dito? Kayo natuta ni Mayor. Ang Diyos ay ang pera na ibinibigay nila. Kung papatawan niyo po ako ng suspension, mas makabubuti na umalis na lang ako sa eskwela na ito habang maaga pa. At di pa nalalason ng aking isipan. Matapang na sagot ni Mariana. It's useless studying in an institution that thrives in prejudice. Hindi po ako matututo rito. Pasena ba kayo, Ma'am Directress? Nagbubunyi ka na ba na sa wakas ay mawawala ng balakid sa ambisyon ni Yvonne na maging top student sa kolehiyo neto? Dagdag ni Mariana. Aalis na po ako, Mother Superior. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na makapag-aral dito. Inay, Itay, alis na po tayo. Sabi niya sa kanyang mga magulang. Malungkot man siya at naudlot ang pag-abot niya sa kanyang pangarap. Hindi pa rin siya nawawalan ng pag-asa. May isang magandang tutulong sa kanya upang mangyari yon. Magugulat siya sa mga susunod na kaganapan. Papa, you said whenever I need your help, I just need to call you. Sabi ni Eunice nang tinawagan niya ang kanyang ama. Yes, of course. You're my daughter, and I would do anything for you. Sagot ng ama niya sa kabilang linya. Isn't you running an academy that teaches entrepreneurs how to be successful in their business? Yeah, that's correct. So, how can I help you? My friend has just been suspended from school. Her only ambition is to become a successful businesswoman someday. Would you be able to help her? Sure, Iha. But isn't she too young to be one since she is your age? You said that business knows no age limit. Alright, papuntahin mo sila dito sa academy. Tuturuan ko siyang maging isang businesswoman. Salamat, Papa. You are really the best. Nakakita ng solusyon si Eunice sa suliranin ng kanyang kaibigan. Ngayon ay magpapatuloy na ang kanyang ambisyon na maging isang negosyante. Ibinalita niyo yun agad kay Mariana. Sigurado ka ba dyan, Eunice? Tanong niya. Oo naman. Diba sinabi ko sa'yo dati na kasangga mo ako sa lahat ng laban mo? Paniniguro ni Eunice. Salamat friend. No worries. Magkita na lang tayo bukas ng umaga sa harapan ng school. Hindi mo na ako papasok para sasamahan kita sa academy ni Papa. Sige, okay lang ba kung isama ko mga magulang ko para makita nila saan ako mag-aaral? No problem. Kinaumagahan ay maagang umalis si na Mariana at mga magulang nito. Andito na kami, Eunice. Sabi ni Mariana habang kausap niya ito sa kanyang cellphone. Wait lang, medyo na traffic lang, malapit na rin ako. Sagot nito. Ilang saglit lang ay nakasakay sila sa sasakyan ni na Eunice. Medyo may kalayo ng academy mula sa bayan, but I'm sure you would like it there. Kwento ng kaibigan. Teka, kung meron kayong sariling school,
Bakit sa Santa Catalina ka pa nag-aral? Mahabang kwento. Si mama may kagustuhan na dun ako. Hiwalay na kasi sila ni Papa and she doesn't want me going near him. Ngayon na wala na siya. Namatay siya sa cancer noong nakarang taon. Malaya na ako makipag-usap sa papa ko. Kung ganun, Eddie, okay na rin na doon ka sa academy magpatuloy ng studies mo? Usisa ni Mariana. Oo nga no, para at least magkaklase ulit tayo. Sang-ayon naman ito. Sige, ask ko ang papa ko mamaya. Makara ng ilang oras ay nakarating na sila sa school ng papa ni Eunice. It might not be as big as Santa Catalina, pero it has all the facilities para maturuang mabuti ang mga budding entrepreneurs na nag-aaral rito. Papa, here is the friend I told you about sa phone conversation natin. Kasama niya pong mga magulang niya. Pagpapakilala ni Eunice. Hi there. I'm Eunice, Papa. Ako po ay Australiano na dito na nakapag-asawa sa Pinas. Kaya marunong na rin po ako magtagalog. Pabiro nitong sabi. Hello po. Ako po si Mariana. These are my parents, Maria and Gerardo. Nice to meet you po. So, tama bang sabi ni Eunice na pangarap mo daw maging matagumpay na businesswoman someday? Yes po. That's why I am studying well. Just to be able to do this. Unfortunately, I was a victim of unfair treatment in my former school. Sabi ni Mariana. It's alright, I understand. Kahit po ang edukasyon ay napasukan na ng politika. Do not worry. Dito sa academy, ay matutunan mo lahat ng skills na kailangan mo in becoming a businesswoman. Halos lahat ng students namin dito ay anak ng mga magulang na nasa top 500 ang negosyo. Ang ganda po pala dito sa school niyo, sir. I'm sure marami pa akong matututunan. Wika ni Mariana. Papa, meron pala akong isang request. Sabad ni Eunice. Is it okay kung dito na rin ako mag-aral? Walang problema sa akin yun, anak. It was only your mama who wanted you studying in that crappy college kung saan siya nagtapos. Thanks, Papa. Niyakap niya ito ng mahigpit saka ibinaling ang atensyon sa kanyang kaibigan. Ayan, magkasama na tayo ulit. Oo nga, dito natin parehong bubuin ang ating mga pangarap. Masayang nagtawanan ng dalawa. Salamat sa pagtanggap sa aming anak, sir. Sabi ni Aling Maria at Mang Gerardo. Okay lang po yun. Ang kaibigan ng anak ko ay itinuturing ko na rin na anak ko. Sagot ng papa ni Eunice. Sige po, maiwan ko muna kayo. Kailangan ko pong bumalik sa aking kaklase. Welcome po kayo ulit dito sa East Asia Business Academy. Paalam ni Arthur Nolan. Feel free na maglibot po sa school. Bahala na po si Eunice sa inyo. Salamat po, sir. Nag-ikot sila sa buong campus. Kakaibang layout nito. Sa pangkaraniwang college. Ang disenyo ng mga gusali ay state-of-the-art kung tawagin. Malawak pa ang hardin nito. Doon na nga muli nagsimula si Mariana kasamang kaibigang si Eunice upang abutin muli ang kanyang pangarap na muntik nang mapahamak dahil sa Santa Catalina College. Good morning, everyone. Bago tayo magsimula, nais ko lang kayong i-congratulate lahat for taking the first important step sa pagiging businessman someday. Bati ni Sir Chris na guro ni na Mariana at Eunice sa academy. Maybe you are also wondering why I'm already good at speaking in Tagalog I look like an American po. Pabirin niyang sabi. Matagal na po kasi ako dito sa Pinas. Kasama ko si Arthur. Kaming nagsimula ng academy. Naniniwala kasi kami sa puso ng Pinoy. Ano man ang naisin niya ay gagawa niya ng paraan para maabot niya ito. Dagdag niya. Habang nakikinig si Mariana, ay hindi niya maiwasan ng maalala ang mga pagsubok na kinakaharap niya ngayon. I won't give up. I would push myself na makuwang minimithi kong pangarap. Para kasi ito sa pamilya ko, hindi lang sa akin. Bulong niya sa sarili. Hoy, gising. Nananaginip ka na naman ng gising. Natatawang sabi ni Eunice. Hindi kaya? Nakikinig nga ako kay Professor Chris eh. Sagot niya. Sige nga, ano yung huling sinabi niya?
Tungkol sa di pagsuko sa pag-abot sa pangarap, kahit marami mang pagsubok ang harapin mo. Uy, tama! Nakikinig ka nga? Nagtawanan na lang ang dalawang magkaibigan. Alam nila na they are indeed one step closer to their dreams. Lumipas ang ilang taon. Marami nang natutunan si Mariana at Eunice. Ang lahat ng kanilang kaalaman ay masusubok sa isang patimpalak na kanilang lalahukan. I am proud to announce the launching of our Innovative Entrepreneur Award for students for the graduating students of this school year. Pagbabalita ni Sir Arthur. Ang contest na ito ay naglalayang sumukat sa kakayahan nila para makapagtayo ng kanilang sariling business at gawin itong matagumpay. Ang mananalo ay magkakamit ng 1 milyong piso na maaari nilang gamitin na puhunan balang araw. Dagdag ni Sir Chris. Nako, magandang contest ito. Sali tayo, Mariana. Yaya ni Eunice. Alam ko namang kayang-kaya mong manalo. Sige, para sakali yung 1 milyon, kagamitin ko as kapital para sa naisip kong negosyo. Sagot ni Mariana. Agad na pumunta kay Sir Chris upang kumuha ng registration form. It's good to know na nag-decide kang sumali. You're one of my best students and I expect that you would come out on top. Sabi ng guro nila. Oh my sir, I'm not that good. Gagawin ko na lang ang best ko para manalo. Sagot nito. Matapos nilang magrehistro ay nagtungo sila sa internet center ng school upang mag-research ukol sa mga trending na business ideas. Nag-iisip kasi sila na doon na lang kumuha ng idea, tapos baguhin na lang nila. Ito Mariana, isang coffee shop na mobile. Nakalagay siya sa isang mini truck. Mungkay ni Eunice. Common na yan, friend. Halos lahat ng negosyo nung panahon ng pandemic ay nasa mga sasakyan at umiikot sa kanilang mga customers. Sagot ni Mariana. Sige, maghanap pa ako. Ito Eunice, isang spa na kung saan nag-offer sila ng customized decorative nails at iba't ibang uri ng massage habang nakikinig ang customer sa soothing music. Maganda nga yan. Tapos pwede ka rin magdagdag ng may healthy foods at drink na binibenta ng spa. Pahayag ng kaibigan. Great idea, friend. Dahil nakakita sila ng business idea na sisimulan, nag-isip naman sila ngayon saan nila itatayo at kung sino ang kanilang magiging clients. Ang napagkasunduan nilang name ng business nila ay Rejuvenate Spa at ang motto ay We take care of you from head to foot. Ginugol ni na Mariana at Eunice ang maraming oras sa pagsasaliksik sa marketing strategy na gagamitin nila at sa design ng spa. Gusto nila maging kaya-aya sa clients ang dating pa lang ng shop mula sa labas. Now, the time has come for me to announce the winner of our Innovative Entrepreneur Award for Students. Anunsyo ni Sir Arthur. Dahan-dahan niyang binuksan ang envelope. Ang may judges ng patimpalakay nang galing pa sa iba't ibang business owners mula sa mga nasasakupan ng lugar ng campuses ng academy. Nang masilip niyang pangalan ay agad niyang tinawag ang kanyang partner na si Sir Chris. The winner is no other than Miss Mariana Rodriguez. Nagagalak na balita ni Sir Arthur. Hindi makapaniwala ang dalawa na silang nanalo. You deserve it, friend. Congratulations. Bati ni Eunice. Salamat. Pero di ko magagawa ang lahat ng ito kung wala ka sa tabi ko. You have always been the driving force. Bakit up to now ay di pa ako sumusuko? Pasasalamat ni Mariana. Kagalakan kong makatulong sa iyo. Nakita ko paano ka apihin ni na Yvonne. At ayaw ko na mawalan ka ng pag-asa na makamit mo rin ang pangarap mo ng maging businesswoman. Tama na mo ng drama na ito. Baka magaya na tayo kay Bea Alonzo nito. Pabirong sabi ni Mariana. Oo nga. Planuhin na lang natin ang itatayo mong spa. Mungkahin ng kaibigan. Mas okay yun. Sagot ni Mariana. Nagtungo ang dalawa sa kanilang favorite hangout. Ang coffee shop malapit sa academy. Bit-bit ang saya na kamit na premyo. Nagpatulong si Mariana sa kanyang mga magulang ukol sa mga kailangang papeles at mga tauhan na gagawa ng shop. Makaraan ng ilang buwan ay blessing na nga ang spa
Imbitado ang papa ni Eunice. Si Eunice, si Sir Chris, si Sir Ronald. Ang dati niyang guro sa Santa Catalina College na pinatalsik ng directress dahil sa pagtatanggol nito sa kanya. Mga malalapit niyang kaibigan since high school days niya at mga judges sa contest ng academy. Ngayong araw, masayang puso ko na ihandog sa inyong lahat ang katuparan ng aking adhikain sa buhay. The Rejuvenated Spa. At bilang regalo sa lahat ng mga dumalo, libre ang services namin sa araw na ito. Balita ni Mariana sa kanyang mga bisita. Nagpalakpakan ng lahat ng nandun nang marinig ang sinabi niya. I'm so happy for you, friend. Bati ni Eunice. This doesn't end here though. May naisip pa akong pwedeng pag-emphasize ng premyo ko. Ano yun? Di ko muna sasabihin sa ngayon. Surprise muna para magulat ka balang araw. Sagot niya. Magbigay ka na lang ng hint. Pangungulit ni Eunice. Well, ito ay isang malaking institusyon na may kinalaman sa pera. Hirap naman yan. Halos lahat naman ng kumpanya deals with money. Isipin mo yung pinaka-source niya ng income ay ang pagpapahiram ng pera. Lending company? Mas malaki pa dyan. Bangko? You're right, friend. Maglalagak ako ng pera sa isang bangko. Unti-unting lalaki yon. Eventually, magiging board member na ako nito. Then, the CEO. Ang talino mo talaga. Baka pwede rin ako makisali dyan. Sure, samahan mo ako. Nang mga sumunod na mga taon ay, lumagong negosyo ni Mariana na spa. Ang kanyang investment sa bangko ay gayon din. Naging silent millionaire ang babae. Dati ay, inalipusta ng mga mayayamang kaklase dahil sa kanyang kahirapan. Samantalang sina Yvonne at mga kaibigan nito ay nanatili lamang sa kanilang estado. Dumidepende lang sa mga impluwensya ng kanilang magulang. Matagal na sanang natuldukan ng alitan ng dalawa. Ngunit ang tadhana ay sadyang mapagbiro. Muli silang pagtatagpuin pero iba nang magiging sitwasyon. Mare, mukhang need ko na ng manicure. Look ho, my nails are so ugly already. Sabi ni Ami sa kanyang mga kaibigan habang nakasakay sila ng Mercedes-Benz L300 na pagmamayari ni Yvonne, ang unikaihan ng dating mayor ng lungsod ng Aguinaldo. Nako naman, Maring Ami, hanggang ngayon conscious ka pa rin sa itsura mo? May mga anak ka na. Wika ni Suzanne. Oo nga, as if naman ipagpapalit ka ng asawa mo na nakadepende lang naman sa kayamanan mo. Dagdag ni Yvonne. What is that to you? Perhaps kayo, masyado kayong bilib sa sarili nyo. Paano kayong hiwalayan? Ikaw, Suzanne, look at your hair. Lumalabas ng mga puting buhok mo. Pahayag ni Ami. Dahil sa sinabi ni Ami ay bigla na lang itong napatingin sa kanyang pocket mirror. Oo nga, amiga. Kailangan na pala ng hair ko ng fresh color treatment para manatiling attractive pa rin ako sa aking darling. How about you, Yvonne? Di ka ba aware na ang dami mo ng wrinkles sa mukha? It's time for a facial treatment, Mari. Utos ni Ami. Natigilan saglit si Yvonne. Sumulyap ito bahagya sa rearview mirror ng sasakyan. Doon niya napagtanto na tamang tinura ng kanyang maarting kaibigan. Sige na nga, I think the three of us need a beauty treatment. Kaya diretso muna tayo sa Rejuvenate Spa. Alam niyo naman, sa mga ganitong bagay ay pihikan ng aking skin. That's why I only allow the respected beauty experts to touch it. Mungkahi niya kina Ami at Suzanne. Manong, sa spa muna tayo. Utos niya sa driver niyang si Mang Ben. Makarang ng ilang saglit ay, paliko na sila sa parking area ng Rejuvenate Spa. Ipapasok na sana ni Mang Ben ang kotse nang may mapansin itong babae na kasing edad ng amo niya. Busy ito na nagwawalis sa harapan ng spa, kaya di niya nakita ang paparating na sasakyan. Binasinahan siya ng driver para umalis sa daraanan niya. Manang, baka masagasaan ko po kayo. Tawag nito sa babae na noon ay naka-face mask at may suot pang sweatshirt na may hood at jogging pants paired with rubber shoes. Subalit hindi pa rin ito tumitinag sa kinatatayuan hanggang si Yvonne ang mismong nambulyaw sa kanya. Hoy, alis ka nga dyan. Parking area yan. Bakit kasi dyan mo pa naisipang magwalis? Maraing sigaw nito. Sa pagkakataon na yun,
Biglang nagtanggal ng hood ang babae at tinapunan ng tingin si Yvonne. Doon na napagtanto ng tatlong magkukumari ang pagkakakilanlan nito. Mariana? Ikaw ba yan? Wow! Wala ka pa rin pinagbago. Losyang ka pa rin tingnan at minana mo pa atang trabaho ng nanay mo. Pangungot siya ni Amy. Tama ka dyan, Mari. Duman ng ilang taon and it's still the same Mariana back in high school. Dagdag ni Suzanne. Nanatiling tahimik ang kaklase nila. Umiwas na kasi itong patulan ang mga babaeng katulad nila. So, what are you waiting for? Get out of the way. Wika ni Yvonne. Still bossy kahit hindi na mayor ang ama nito. Ma'am Mariana, pasok na po kayo sa loob. Nakahanda na po ang breakfast niyo, as she requested. Tawag ng kanyang sekretarya. Nabigla ang tatlo sa kanilang narinig. Si Mariana, tinawag na ma'am? Pagkababa ng kotse ay agad nang tinanong ni Amy ang guard. Manong guard, bakit po mamang pagtawag ng sekretary sa pangit na babae na nasa parking area kanina? Usisa niya. Si Ma'am Mariana po ba? Sila lang naman pong may-ari ng spa nito. Nakagawain na kasi nilang mag-exercise sa parking area tuwing umaga. Kaya niyo sila nadatnan dyan. Paliwanag ng guard. Si Mariana ang solong may-ari ng spa? Itong umikot sa isip ng tatlong maldita habang nagkatinginan sila. Gulat sa ibinahagi ng empleyado ng kanilang kaklase nung high school na binubuli lang nila noon. Nalaman lang ni Mariana na andun ang mga maldita nang magsabi ang sekretarya niya sa kanya. Bilang paghiganti ay, inimbitahan niya ang mga ito sa loob ng spa. Sinabihan niya ang branch manager na asikasuhin sila. Good morning po. Welcome to Rejuvenate Spa. Magilaw na bati ng receptionist. Hindi man lang siya pinansin ng tatlo. Pinakita naman nila sa lahat ng clients na naroon na galing sila sa mga entitled na angkan. Ano pong services ang i-avail nila? Usisa ulit ng receptionist. Sinabi ni na Yvonne ang kanilang papagawa. Matapos na nay, hinahanap nilang manager at kung pwede nila itong makausap. Sige po, tawagin ko lang sila. Sabi ng isang empleyado. Maya't maya lang ay lumabas na ito. Yes, ma'am? My name is Michiko. How may I help you? Tanong nito with respect. Is it true na si Mariana Rodriguez ang may-ari ng spa na ito? Usisan ni Yvonne. Oh, yes. She's our CEO. Pakisabi nga na andito ang mga old classmates niya from Santa Catalina College. Manghang na utos ni Amy. Oh, busy po si Miss Mariana as of the moment. However, nagbigay na po siya ng instructions na asikasuhin kayong mabuti. She even told me not to charge you and the other services na i-avail niyo from our spa. Paliwanag ni Miss Michiko. Wow, big time na daw talaga siya. Bulong ni Suzanne. Ubod ang yabang pa rin. Akala mo kung sino. Duda nga ako saan niya nakuha ang kapital para sa negosyo nito. Pahayag ni Amy. Hayaan niyo na, at least malilibre tayo. Let's make the most of it. Mungkahi niya sa mga kaibigan. Let's go then. Sagot ni Suzanne. Come with me please. Sabi ng manager. Halos lahat yata ng pinagawa ng tatlo sa spa nung araw na yon. Kulang na lang ay pati pag-uugali nila ay iparetoke pa para magbago naman. Well, we enjoyed our stay here. Please say thanks to Miss Mariana for me. Sabi ni Yvonne kay Miss Michiko. I will, ma'am. Thank you and come again. Pamamaalam niya sa tatlong bruha. Una pa lang ng pagkikita na yon upang makabawi si Mariana sa kanila, may isa pang pagkakataon ang paparamdam sa kanila kung gaano na sila kaliit ngayon kumpara sa kanya. Dad, your credit card was declined nung nag-shop ako sa Nike store. Sumbong ni Yvonne. Are you sure about that, anak? Usisa ni Mayor Art. Oo naman. Would I lie to you about this? Pagmamaktol ng unikaiya niya. Alright. Papacheck ko ito sa sekretarya ko first thing in the morning. Make sure to do that, Dad. Ayoko napapahiya sa mga friends ko. Yes, anak. Don't worry. Do you have any concerns? Kasi kausap ko si Congressman Mike sa phone. This is about the upcoming elections. Wala na, Dad. Just make sure na gagawin mo yan bukas. Pagmamaktol ni Yvonne. Ang totoong dahilan why Yvonne is such a spoiled brat
ay dahil sa kanyang dad. Lagi kasi nitong pinagbibigyan ng anak kahit mali o may masasak ng ibang taong hinihiling niya. Bawi ako sa inyo tomorrow, guys. Balita niya sa mga kaibigan. Okay, friend, make sure na di na yun maulit, ah. Sabi ni Ami. Hirap kasi ang napapahiya in front of so many people. Hindi ako sanay. Dagdag ni Suzanne. Ginawang lahat ng sekretarya ang kanyang makakaya upang di buling ma-decline ang credit card na gamit ni Yvonne. Subalit malupit ang tadhana. Oh my, you said it's okay na. Sigaw ni Ami. Ayaw ko ng ganito, Yvonne. Dagdag ni Suzanne. Why? Akala niyo ba gusto ko ito? Buliyaw niya sa dalawa. Walang kwenta ang sekretarya ni Dad. Hindi man lang niya nagawa ng paraan. Dugtong pa niya. Nireport ni Yvonne ang nangyari sa kanyang dad. Ipinatawag ni Mayor ang kanyang sekretarya at pinagalitan niya ito. Di ba sabi ko ayusin mong credit card ko sa City Trust Bank? Sigaw niya sa sekretarya. Yes, sir. Nanginginig ng sagot nito. Bakit na-decline pa rin ang anak ko sa mall kanina? Kasi po hindi po pumayag ang bangko sa hinihiling niyo extension sa pagbabayad ng utang niyo. What? Bago na kasing bank president at nang mag-review ito ng outstanding loans. Isang account yun na na-freeze kaya di po siya magamit ni Ma'am Yvonne. Bakit niya gagawin yun? Akong mayor ng lungsod nito. Pagmamayabang niya. Di ko rin po alam. Umalis ka na sa harapan ko. Wala kang silbi. You cannot even answer my questions. Nilisan na ng sekretaryang opisina ng dad ni Yvonne. Tinawagan ni Mayor Art ang pamunuan ng City Trust Bank. Sinubukan niyang arigluin ang kanyang kaso, ngunit wala pa rin nangyari. Sunod naman ay, kinausap niya ang anak niyang si Yvonne. What? Your account is frozen? Bakit? Pagmamakton nito. Di pa kasi ako nakakabayad sa mga outstanding loans ko. Paliwanag ng dad niya. Oh my, what am I going to do now? Tanong ni Yvonne. Maya't maya lang ay, may niisip itong plano. Wait, Dad. Malapit lang naman ang bangko nila dito sa mall. Pupunta lang kami ng mga kaibigan ko doon to plead your case. I'm sure makukuha ko sa charm ko ang bagong bank president. Mungkahin niya. Ikaw ang bahala, Iha. If you succeed, I'll give you a bonus. Okay, Dad. Bye. Nagtungo na nga ang tatlo sa branch ng City Trust Bank na malapit sa mall. This happens to be the main branch kung saan doon nag-uopisina ang kanilang bank president na si Mariana Rodriguez. Hello, my name is Yvonne. I'm here in behalf of my dad, Mayor Art Blanco, regarding his credit card. Sabi niya sa guard. Pasok po kayo, ma'am. Diretso na lang po kayo sa credit card section. Utos nito sa kanila. Naupo si Yvonne sa harap ng table ng taong in charge sa credit cards. Hi, andito ako to ask about the status of my dad's credit card. His name is Art Blanco. The Mayor Art Blanco ng lungsod na ito. Pagmamayabang ni Yvonne. Oh, the Mayor Art Blanco. Pambaboss ka ng empleyado. Wait for a while, ma'am. Inform ko lang ang manager namin na andito po kayo. Laking tuwa ng tatlo, akala nila ay napakagat na nila ang management sa charms nila. Mukha kasing inaasahan na sila. Hello, Miss Yvonne. My employee has informed me of your query. I think mas maganda po ang bank president na lang namin ang kausapin niyo about the matter. Sabi ng manager. Sure, that would be fine. Sagot ni Yvonne. Sundan niyo lang po ako. Sumunod naman agad sina Yvonne at mga kaibigan nito. Maupo na lang po muna kayo, ma'am. Sabihan ko na lang po si President na andito na po kayo. Sabi ng manager. Salamat. Parang maupan na sagot ni Yvonne. Ilang saglit pa ay sinabihan na sila na pumasok sa opisina ng bank president. Miss Yvonne Blanco? Tanong nito sa dalaga. Yes, ma'am. That's me. Sagot naman ng dalaga. I heard na gusto mo akong makausap regarding your dad's credit card. That's right po. Are you aware of his outstanding balance in our bank? At kung magkano ito? Alam ko po na meron siyang utang, but not how much. Okay lang ba sa'yo na marinig ng mga kaibigan mo kung magkano? It's alright, ma'am.
They have been my friends since childhood, kaya alam na nila halos lahat ng sekreto ng pamilya namin. Your dad owes us 25 million pesos. Ito ay mga utang niya since last election. Halos di niya binabayaran. Mag-e-election na naman sa susunod na taon. Hanggang ngayon di pa niya ito nasasettle. Magsasalita pa sana si Yvonne nang biglang inikot ng president ang swivel chair niya paharap sa kanila. Hello Yvonne, Ami, and Suzanne. Bati niya sa 3 bulis na nagpahirap sa kanya nung nasa Santa Catalina pa siya. Nanlaki ang mga mata nito. Ikaw? Oo, ako nga. I'm the president of City Trust Bank. Sagot ni Mariana. You also own this bank? Wika ni Suzanne. Tama ka, Suzanne. Paano ka naging ganito kayaman? Usisa ni Ami. Simple, sipag, at willingness na matuto. Yung focus ko sa pag-aaral at hindi sa pananakit ng ibang tao. So, enough with the pleasantries. Balik tayo sa usapan tungkol sa utang ng dad mo, Yvonne. Bigyan mo ako ng matinding dahilan kung bakit papayagan ko na gamitin mo pa ito. Utos niya kay Yvonne. Kasi he is a good person. Kaya naman niyang bayaran yan once na nanalo ulit siya sa eleksyon. Sigurado ka ba na good person ang dad mo? Dahil I think he is not. Pinalaki ka niya ng ganyan, isang spoiled brat na nakukuha lahat ng gusto. Aling kong anak kita, matagal na kitang itinakwil kasi nakakasira ka sa integridad ng pamilya natin. Nagalit si Yvonne dahil sa narinig. Sasagot na sana ito nang maalala niya na kailangan niya magamit ang credit card ng dad niya. Naniniwala ako na nagawa ng dad ko kasi mahal niya ako. Well then, alam ko naman ang rason kung bakit nakipag-usap ka sa akin ay dahil gusto mo na magamit ang credit card ng dad mo. Tama ba ako? Namula siya sa hiya. That's right. And that, willing ka na gawin ng lahat para lang magawa ito? Napaisip si Yvonne sa huling tanong ni Mariana. It seems like mahilingin itong kapalit ng pagbubukas ng credit card ng dad art niya. Oo, kasi mahalaga sa akin yung credit card. Kung ganun ay, tapos ng usapan natin. Perman mo na lang itong agreement at makukuha mo ng gusto mo. Tungkol sa nitong kasunduan na ito. Nakasaad dyan na para makabayad ang dad mo sa pagkakautang niya sa bangko. Tataasan namin ang interest sa bawat bibilin mo gamit ang credit card niya. Teka, mukhang unfair ata yun. Unfair? Alam mo ba talagang ibig sabihin ng salitang yan? Tanong ni Mariana. Yung ginawa mo at ng barkada mo sa akin para matalsik ako sa Santa Catalina. Fair ba yun? Dugtong pa niya. Isang tanong, isang sagot lang naman, Yvonne. Pipirmahan mo o hindi? Hindi. Ayaw kong ilagay sa kapahamakan ng dad ko. Protesta nito. Then, pasensyaan tayo. Magpa-file na ng lusot ang bangko namin laban sa dad mo. And you know this could be bad for his integrity. Lalo na't plano niyang tumakbo ulit sa susunod na taon. Paalala ng president sa kanya. So Miss Yvonne, anong desisyon mo? Pipirma na ako. Sang-ayon niya. Good. Ngayon pati ang dad mo na nahimik bilang mayor ay idadamay mo sa kagagahan mo. Kawawang Mayor Art. Babawiin sana ni Yvonne ang pinirmahan na papeles, subalit mabilis ang mga kamay ni Mariana. Isinilid niya agad dito sa drawer ng kanyang lamesa. By the way, ito nang iyong credit card. Enjoy shopping. Nangiinis na sabi nito. Walang hiya ka, Mariana. Walang hiya ka. Pagwawalan ni Yvonne. Makakalabas na kayo ng opisina ko. Guard, please escort them out of the building. Utos ni Mariana sa kanyang mga security. By the way, wala kang karapatan na magalit sa akin. Binabawi ko lang naman ang buhay na muntik yun ang agarin sa akin. May araw ka rin. May araw ka rin. Tama ka, Yvonne. May araw ako na pasikat pa lamang. Samantalang ang sa dad mo at sa bulok niyong mga pamilya ay palubog na. Siya nga pala, Ami and Suzanne. Damay rin ang mapapa niyo sa pinirmahan ni Yvonne. Kapag hindi nakabayad sa sakdang oras si Mayor Art, mawawala na ng bank account ang mga ito sa bangko namin. Tagumpay si Mariana na ipinaghiganting kaabihang ginawa sa kanya ng 3 magkakaibigan. Ngayon, sila naman ang luluwa sa mga susunod na araw.
Hindi nga siya nagkamali. Tuluyan ang nawala ng kayamanan ng kanilang mga pamilya. Si Mayor Art naman na tumakbong muli bilang alkalde ay di na nanalo. Lubog na sina Yvonne sa utang. Ang manegosyo naman ng mga pamilya ni Naomi at Suzanne ay inilit ng City Trust Bank dahil nadamay sila sa di pagbabayad ni Mayor Art ng utang niya. Ang naganap ay patunay lamang na walang kasamaang nagwawagi laban sa kabutihan. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli. Again, shoutout nga pala kay Max Cruz. Ang sabi niya ay, hindi ko alam kung anong dahilan. Bakit pinili ni Mingang mamuhay ng mag-isa? Kapiling ang kanyang anak. Kahit mayaman naman ang kanilang pamilya, mabuti hindi naging makasarili si Michelle. At nakapagdesisyon siya ng tama, dahilan upang magtagpo ang landas ng mag-ama. Maraming salamat! Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.